na para sa dalagang walang kasing ganda. Amoy roses ang nalimoyak kung nanaisin ng tadhanang mapalin lang. Di hahayaan mawala pa. Palawan niyo na po, matagal na po namin hindi nakikita ang aming ina. Pagbigyan niyo na po kami. Makakamit din ng mga Indio ang hustisya. Matigas ka. Hindi ba ninyo batid na marami sa mga Indio ang mangmang? Padre Damaso, hindi rin ba ninyo batid na nasa tahanan tayo ng isang Indio? Matagal na ipinagpalagay ni Tiago na siya ay hindi isang Indio. Inuulit ko, wala na makakatalo sa kamangmangan ng mga Indio. Mga kaibigan, kinagagala kong ipakilala sa inyo ang dahilan ng pagsalong ito. Ang anak ng nasira kong kaibigan, Don Crisostomo Ibarra. Kararating lamang niya galing Europa. Buenas noches, amigos. Sa kura ng aking bayan at sa matalik na kaibigan ng aking ama, Padre Damaso. Patawarin po ninyo ako sa aking pagkakamali. Hindi ka nagkakamali. Ako nga si Padre Damaso. Ngunit kailanman hindi ko naging matalik na kaibigan ng iyong ama. Ikaw na nga ba ang anak ng yumaong si Rafael Ibarra? Ang inyong lingkod, senyora. Maligayang pagdating na may mas maging mapalad ka kaysa sa iyong yumaong ama. Mga senyora at senyor, nakahanda na ang lamesa. Senyor Ibarra, sa 7 taong pamamalagi ninyo sa ibang bansa, ano ang pinakamahalagang bagay na nakita ninyo? Nung matutunan ko ang kasaysayan, nalaman kong ang kalayaan o ang pagkaalipin sa isang bansa ang nagdidikta sa kasaganahan at paghihikahos nito. Nagawa mong lustayin ng iyong yaman para lamang dyan? Wala ka na bang mas makitang mahalaga? Isa kang bulag, kahit isang batay alam iyan. Nagpapasalamat ako't palagay ang loob sa akin ng dating kura. Naway pagpaumanhin ninyo ako. Kagagaling ko lamang sa mahabang biyahe at ako'y may aasikasuhin pa bukas para sa Espanya at Pilipinas. Huwag ka munang umalis. Darating pa si Maria Clara. Bibisitahin ko na lamang siya bukas. Sa ngayon ay may importante pa akong dapat gawin. Nakita ninyo? Ganyan nang nangyayari ngayon sa mga kabataan. Nagiging mayabang at mapagmataas. Kaya nararapat lamang na ipagbawal na ang pagpapadala ng mga kabataan sa Europa. Buenos dias, senyor. Buenos dias, Teniente. Inutusan ba kayo ng mga praile para hulihin ako? Hindi, senyor. Ngunit mag-ingat sana kayo at matuto sa nangyari sa inyong ama. Tila ba'y may nalalaman kayo sa pagkamatay ng aking ama? Maaari ninyo bang sabihin sa akin? Gaya ng alam ng iba, namatay at nakulong ang iyong ama sa bilangguan. Sa bilangguan? Nakulong ang aking ama? Tila ba kayo'y nagkakamali lamang? Hindi ako maaaring magkamali. Namatay ang iyong ama sa bilangguan, si Rafael Ibarra.
Siya na pinagbintangang erehe at filibustero. Maaari ba ninyong sabihin sa akin ang buong pangyayari? Bakit po siya nakulong? Itinakwil siya ng lahat at pinagbintangan ng kung ano. Dahil sa kabiguan niyang makalaya, nasira ang kanyang kalusugan at sa bilangguan na namatay. Maaari ba ninyong sabihin sa akin kung sino ang kaaway at nagpakulong sa aking ama? Ang dating kura ng iyong bayan, si Padre Damaso. Subalit, bago ako lumuwas papuntang Europa, ay matalik silang magkaibigan. Ang alam ko lang ay mabuting tao ang iyong ama. At marami siyang nakusundong mga hindi. Bagay na ikinasama ng kura. Kaya pala hindi sinabi ni Kapitan Tiago ang dahilan. Tila ba'y hindi mo na mahihintay si Crisostomo, iha? Hindi po, Papa. Kilalang kilala kita, aking diamante. Hindi mo mapagkakaila. Huwag mo nang tuksuhin, Primo. Nakita mo't iyan, no? Namumutla na. Oh, nariyan na palang hinihintay mo, iha? Crisostomo, umarito ka. Buenos dias, senyor. Buenos dias, iho. Kumusta, iho? Maayos naman, senyor. Alam ko na ang nangyari sa aking ama, senyor. Kaya pala'y ganun na lang ang galit sa akin ni Padre Damaso. Ganoon nga, iho. Ikinalulungkot ko ang pagkamatay ng iyong ama. Nariyan si Maria Clara. Sandali lang, iho. Buenos dias, Tia Isabel. Buenos dias, iho. Palabas na si Maria Clara. Maria. Ibarra? Hindi pa rin kumukupas ang iyong ganda, Maria Clara. Nakapunta ka lang sa Europa at tumamis na ang iyong pananalita. Marahil, maraming magagandang babae sa ibang bansa na nakukulog sa pambobola mo. Mahal ko, alam mo bang ako ay isang mapalad ganyan na lang? Mapalad? Bakit? Dahil sa pambababae mo? Mapalad dahil ipinagpasya ng ating mga magulang na ikasal ako sa pinakamagandang babae na ngayon ay nasa harap ko. Sus, binola mo pa ako. Labis akong nangulila sa iyo, Maria. Higit akong nangulila. Crisostomo? Patawarin mo ako kung ako'y magpapaalam na. Kailangan ko nang umuwi sa San Diego dahil bukas ay araw ng patay. Hanggang sa muli, mahal ko. Sandali, mahal ko. Ialay mo ito sa iyong ama. Maraming salamat, mahal ko. Ako'y paparito na. Mag-iingat ka, Crisostomo. Dito po yan, senyor. Dito po nilibing ang iyong ama. Pero ang pagkakatanda ko po, may malaking krus po yan dito, senyor. Kung gayoy, nasaan na nga? Ayun, si Polostero, senyor. Paumanhin, Ginoo. Ngunit, alam niyo po ba kung sino ang naglipat sa libingan ng aking ama? Merong malaking krus yun.
Matagal na hong walang krus na yun, Ginoo. Nasunog na ho. At wala na rin po riyan ang bangkay ng iyong ama. Bakit nga wala na? Sino ang nagutos sa inyo na hukayin ang libingan ng aking ama? Wag ho kayo sa akin magalit, Ginoo. Utos ho yun ng kura. Sinong kura? Si Padre Damaso ba? Sumagot ka, Ginoo! Si Padre Damaso ba ang nagutos sa inyo? Hindi po. Yung bagong kura ho yun na San Diego. Yung kurang mahilig manakit. Senyor, si Padre Salvi po. Padre Salve, bakit niya nagawa ito? Anong pagkapuot ang nagtulak sa kanya para tanggalan ng dignidad ang aking ama? Saan niyo dinala ang bangkay ng aking ama? Saan niyo siya dinala? Magsalita kayo! Saan niyo dinala ang ama ko? Manong, sagutin niyo na lang po kami na maayos. Saan niyo inilibing? Yung gusto sa akin ng kura na hukayin ng tatay niyo at ilipat sa libingan ng mga incheck. Ano? Inilipat niyo si Don Rafael sa libingan ng mga tipinyagan? Insulto sa kanya yun! Tama na mga do. Pero di ko naman po naituloy yun. Kung gayon saan siya nakalibing? Umulan po nung gabing iyon. Masyadong mabigat ang bangkay. Kaya inapon ko na lang sa ilog upang maanod. Itinapon? Isang kabaliwan ang ginawa mo. Anong biro ito ng tadhana at tayong dalawa pa talaga ay pinagsagpo? Esta sablando conmigo? Kayo nga po, Praile. May mga nais lang sana akong itanong sa inyo. Ngunit bago iyon, hayaan niyo munang ipakilala ko ang aking sarili. Ako nga pala, Crisostomo, diba? Anak ng Erehe at Filibuster. mawalang galang na po, Padre. Ngunit hindi masamang tao ang aking ama. Sinasabi mo bang kasinungalingan ang mga nagawa niya? Que la gente que se queja de él es mentirosa? Wala ako rito, kaya't hindi ko kilala kung sino ang mga tinutukoy ninyo. Kung gaya't hindi ko rin batid kung ano nga ba ang nagawang pagkakasalan ng aking ama. Na maging ang kanyang libingan at bangkay ay hindi binigyan ng paggalang at sinalaula pa. Anong ginawa mo sa aking ama? Kakamali ka. Wala akong ginawa. Anong wala? Hindi ako. Tinitiyak ko sa'yo, hindi ako. Yung pinalitan kong kura, si Padre Damaso. Kuya, natatakot ako. Anong gagawin natin? Magpahinga na muna tayo, Crispin. Gusto ko na umuwi, kuya. Sira ka ba, Crispin? Hindi tayo maaaring umuwi hanggat di natin nababayaran ang binibintang nila sa'yo. Ngunit wala talaga akong ninakaw. Wala akong ninakaw, kuya. Nalaman to ng inay. Natatakot ako. Tahan na, Crispin. Hindi rin naman maniniwala si Inay. Gagawa ako ng para. Nandito pala ang magkapatid na magnanakaw. Anong sinasabi nyo na uuwi kayo? Hindi kayo maaaring umuwi hanggat hindi nyo nababayaran ang mga ninakaw nyo. Ngunit wala po talaga akong ninakaw. Magsisinungaling ka pa? Parawan niyo na po, matagal na po namin hindi nakikita ang aming ina. Pagbigyan niyo na po kami. Aray! Tama na po, kuya! Kuya! Kuya, tulungan, kuya! Papatayin nila ako, kuya! Nasaan na kaya ang mga anak ko?
Ang tagal na nila, hindi pa sila bumabalik. Inay! Inay, andyan po ba kayo, Inay? Anak! Inay, si Crispin po. Ikaw mo ni Mang Pudo. Tumayo ka. Anong nangyari sa'yo, anak? Bakit ka sagatang? Tumakas po ako sa kumbento. Takot na takot po ako. At si Crispin po. Ano nangyari kay Crispin? Nasaan na siya? Iwan po siya sa kumbento. Hindi po siya pwedeng umuwi kasi pinagbibintangan po siyang nagnakaw. Ano? Inakusahan ng mabait mong anak na si Crispin? Dahil ba mahirap lamang tayo? Kaya kailangan natin magdusa ng ganito? Ay, Bakit, Basilio? Nagugutom ka? Halika, pumasok tayo sa loob at ikaw ay makakain na. Oh, Diyos ko. Ano ang gagawin ko? Ano po sadya niyo, Ale? Nasaan po ang kura? Gusto ko po siyang makausap. May sakit ang kura ngayon. Tungkol saan ba ito? Hindi pa kasi umuwi ang anak ko si Crispin. Crispin? Kung gayon, ikaw ang inang ng mga magnanakaw. Inutusan pa nga ako ng kura na pumunta sa kwartel at magsuplong. Sa katunayan, papunta na ang mga gwardiya sibil sa inyong tahanan upang hulihin ang mga magnanakaw mong anak. Hindi! Hindi magnanakaw ang aking mga anak! Hoy, ina ng mga magnanakaw, huwag mong iyakan ang mga anak mo. Wala kang mapapala sa kanila dahil lagba na sila sa kanilang ama. Hindi! Ikaw ba si Sisa, ang ina ng magnanakaw? Opo, ako po si Sisa. Ngunit hindi po magnanakaw ang aking mga anak. Munang ipagkaila. Sabihin mo na kung saan mo itinago mga anak mo. Senyor, matagal ko na hong hindi nakikita ang aking anak. Eh kung ganun, ibalik mo na lang ang perang ninakaw ng iyong anak. Senyor, kahit paminsang magugutom ang aking mga anak, hindi nila kaya ang magnakaw. Maniwala kayo. Kung yan ang iyong gusto, ikaw ang ikukulong namin hanggat hindi sila sa uli ng mga anak mo ang ninakaw nila. Pero wala ho talagang ninakaw ang aking mga anak. Senyor, parang awa niyo po. Huwag po ako ikulong. Kailangan pa ako ng aking anak. Wala. Saan niyo ko dadalhin? Sumunod ka na lang. Magukulong ka sa bilangguan hanggat hindi ka nagsasabi ng totoo. Walang kasalanan ng mga anak ko. Hindi ito maaari. Umalis ka na rito, walang may papakain ng gobyerno sa'yo. Alis, alis. Christine! Basilio, mga anak ko! Nasaan kayo? Ano ito? Tugo? Damit ito ni Basilio! Anak! Anong nangyari sa'yo? Hindi naman. Hindi ito totoo. Hindi. Buhay pa ang anak ko. Pakain pa tayo, di ba? Nandito si nanay. Gusto mo lang nanay. Anak ko! Anak ko! Magtataka ang aking anak. Magtataka ang aking anak.
Maria Clara, kamusta na kayo ni Ibarra? Anong kamo ni Ibarra? Hindi ba't kararating lamang yan? Oo, sa katunayan nga niyan ay papunta siya rito ngayon at sabay kami mangingisda. Darian ka pala. Maaari na ba tayong umalis, mahal ko? Yan ang tayo. Nariyan ho pala kayo, Senyorita Maria Clara. Ano hong kailangan ninyo? Nais ko sanang pumunta sa palaisdaan ng aking ama. Malayo pa ba? Ay, hindi ho. Sa katunayan ho, lahat na nakita niyong katubigan na yan, yan po ang palisdaan ng iyong ama. Ano iyon? Marahil kahoy lamang, Senyorita. Kahoy pa rin ba iyon? Sandali at titignan ko. Isang buhaya! Ay, buhaya! Siya pala nauubos ng mga isda sa ilog na ito. Eh, sa buhayang yan! Kailangan patay ng buhayang yan! Crisostomo, nanganganib ang buhay niya. Huwag kang mag-alala, mahal ko. Ililigtas ko siya. Ibarra! Nasaan na sila? Baka kung ano na nangyayari sa kanila. Ayan. Ayun sila! Oh, buhay sila! Maraming salamat po sa pagsakit sa aking buhay, Senyor Ibarra. Sa panahon kailangan niyo ng tulong, nandito ako at handang tulungan kayo. Walang anuman, Elias. Buenos dias, Padre. Buenos dias. Mahal ko, nagustuhan mo ba ang pagkakatayo ng pinagawa kong paaralan? Siyempre naman, mahal ko. Hindi man lamang niya ako binati sa aking pagdating. Tila tumaas na ang kanyang tingin niya sa sarili. Nakapunta lamang siya sa Europa. Abay, akalain mo kung sino kung umasta. Huwag mo na lamang pansinin ang kanyang sinasabing, mahal ko. Kung alam mo lang, kung gaano ako nagtitimpi sa kurang iyan. Katulad lamang ng kanyang ama. Akalain mo isang dissenting, ngunit hindi rin marunong gumalang sa batas ng simbahan. Patawarin mo ako, Maria Clara. Pero hindi ko na ito matitiis pa. Tama lamang siya'y pinarusahan sa kulungan at mamatay. Hahayaan ko kayong insultuhin ako. Pero wag na wag ninyong babastusin ang alaala ng aking ama. Magulos diri ka, Ibarra. Alagad ng Diyos ang kinakalaban mo. Alagad ng Diyos? Paano ninyo nasabi na siya ay alagad ng Diyos? Ang taong ito ang naghatid sa ama ko sa kabiguan at naging sanhi ng kanyang kamatayan. At ngayon, nagawa niya pang basusin ang alaala nito. Ganito ba ang gawain ng alagad ng Diyos? Crisostomo, pakiusap. Alang-alang naman sa akin. Huwag mo sasaktan si Padre Damaso. Maswerte ka, Fraile. Kung hindi dahil sa mahal ko, hindi ka na nabubuhay ngayon. Mga Guardia Civil! Bakit po, senyora? Sino yung kumakanta? Yun po, senyora, ang baliw. Dalhin niyo siya rito. Hoy, baliw! Sumama ka sa amin! Ito na po siya, senyora. Pakantahin niyo siya. Hoy, baliw! Umawit ka! Magaling, mga Guardia Civil. Maaari na kayo umalis. Opo, senyora. Hoy, baliw!
Yun ang baliw. Baliw? Sumayaw ka! Sumayaw? Gayahin mo ko. Sumasayaw matandang baliw. Hoy! Hindi ako ang baliw! Ikaw! Ikaw ang baliw! Ako? Ako ang baliw? Oo, ikaw! Kaya inuutusan kitang sumayaw. Ayoko sumayaw. Baliw lang ang sumasayaw. Sabi mo ikaw ang baliw! Baliw ka talaga! Baliw! 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 Dugo! Crispin! Basilio! Dugo! Dugo! Mga guwanti civil! Kunin niyo ito! Doña Victorina, kayo pala. Tuloy kayo. Magandang araw, Kapitan Tiago. At Isabel. Mukhang may kasama ata kayo. Oo. Magandang araw po. Ako nga po pala si Alfonso Linares. Magandang araw rin sa'yo, iho. Kumusta na nga pala ang kalagayan ni Maria Clara? Wala pa rin pong pagbabago, Doña Victorina. Halika kayo, tumungo tayo sa silid ni Maria Clara. Iha, kumusta na iyong pakiramdam? Sumasakit pa rin po ang aking ulo, Doña Victorina. Si Isabel, siya na po ba si Maria Clara? Oo, Alfonso. Tunay nga po talagang napakaganda niya. Tiago! Magandang araw po, Padre Damaso. Nasaan na siya? Magpapahinga po sa kanyang silid. Maria Clara, Padre Damaso, salamat po sa pagbisita niyo. labis ako nag-aalala sa iyo, Iha. Magpagaling ka kaagad. Opo, Padre. Sige, Iha, magpagaling ka muna. Opo, Padre. Salamat. Padre Damaso, Victorina, sino iyang kasama mo? ang totoo niyan, Padre, kanina ko pa siya gustong ipakilala sa inyo. Siya ang aking anak, si Alfonso Linares, ang inaanak na inyong bayaw. Inaanak ng aking bayaw? Ikaw na ba yung anak ni Carlicos? Opo, ako nga po, Padre. Sa wakas, nakita na rin kita, iho. Ako rin po, Padre. Matagal ko na rin po kayong gustong makilala. Nandito po siya upang maghanap ng mapapangasawa, Padre. Na mapapangasawa? Madali lamang yan. Maghintay ka lamang, iho. Sige ho, Padre. Senyor! Opo! Senyor! Opo! O, Elias! Senyor Ibarra, ligtas niyo po ang iyong sarili. Umalis kayo sa lugar na ito. Anong ibig mong sabihin? May pag-aalsa pong magaganap. At kayo ang palalabasin, nagpasimon nito. Ngunit, sino ang may pakana nito? Hindi ko rin po alam kung sino may pakangan nito, senyor. Ano pa bang dapat kong gawin? Ihandaan niyo po ang iyong papeles at sunugin ang mga ito. Pumunta ka kahit saan. Yung hindi ka masusundan. Alam kong hindi basta-basta ang umalis. Ngunit, wala na tayong ibang paraan. Maraming salamat, kaibigan. At kung sakaling mahuli ka, senyor, huwag kang mag-alala. Tiyatakas kita. Sige na, Elias! Kristos, tumayo, para! Sino kayo? Kami ang
Elias! Anong kailangan ninyo sa akin? Arestado ka! Sumama ka! Bitawan niyo ako! Saan niyo ako dadalhin? Mahal ko, tinulungan ako ni Elias na makatakas. Patawarin mo ako, mahal ko. Hindi masama ang loob ko. Ako ang patawarin mo dahil kailangan ko nang lumayo sa lugar na to. Hindi. Hindi mo kailangan humingi ng tawad sa akin. Dahil mag-aalinlangan ka kapag nalaman mo Nalaman kong ano? na ang tunay kong ama ay ang kinasusuklaman mo. Si Padre Damaso. Ngunit paano? Basta lagi mong tatandaan na kahit saan ka man, ikaw lamang ang aking iibigin, Crisostomo. Paalam, mahal ko. Elias, saan ba tayo tutungo? Isang kaibigan ko si Mandaluyong, senyor. At pagkatapos, Umuwi kayo ng payapa sa ibang bansa. ako lamang? Ba't hindi mo ako samahan at magturingan tayong parang magkapatid? Para saan pa? Para makabawi ako sa kasalanan ng ating mga ninuno sa iyong pamilya at sa lahat ng tulong mo. Ayun yung mga kriminal! May paparating! Huwag muna tayo, senyor! Ligtas mo ang sarili mo, senyor! Liligaw ko sila! Hindi! Lalaban natin sila, Elias! Magkita tayo sa Noche Buena! Sa puntod ng lolo mo, senyor! Sige na! Saan mo itinago si Ibarra? Wala kayong makukuha sa akin. Makakamit din ng mga Indio ang hostisya. Matigas ka! Hindi. Hindi ito maaari. Ano nangyayari sa'yo, anak ko? Tila ba ikay problemado? Masaya na po ba kayo? Anong ibig mong sabihin? Wala na siya. Patay na si Crisostomo Ibarra. Wala na ang taong mahal ko. Ngunit, Tanging si Ibarra lang ang mahal ko. Walang iba. At hindi ko mahal si Alfonso. At hindi ako magpapakasal sa kanya. ngunit iha, Kung itutuloy niyo pa rin ang pagpapakasal sa aming dalawa, magpapakamatay ako. patawarin mo ako, iha. Patawarin mo ako kung nahimasok ko sa buhay ninyo ni Ibarra. Patawad, anak ko. Magpumunghan na lamang ako. Sige, kung yan ang iyong kagustuhan. Diyos ko, ito na ba ang parusa sa lahat ng nagawa kong kasalanan? Inay! 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 Ano nangyari sa inyo? Matagal na kitang hindi nakikita. Sino? Inay! Ako po! Si Basilio, ang anak ninyo. Anak? Hindi kita anak. Hindi kita kilala. Ako po to, Inay. Si Basilio, ang anak niyo. Basilio? Opo, Inay. Ako po to. Anak ko! Inay! Inay! Bakit niyo po ko iniwan? Inay! Inay! Bakit niyo
Anong gusto mong gawin sa inay mo? Gusto ko po siya kaibigan. Wala po akong pera. Ganito ang gawin mo. Kumuha ka ng panggatong. At mangyaring sunugin mo ang aking katawan. Hanggang sa maging abo ito. At magukay ka. At may makikita ang kayamanan. Gamitin mo ito sa iyong kinabukasan. Naiintindihan mo ba? Opo, Ginoo. Mamamatay ako. Hindi nasisilayan ng pagsikat ng araw sa aking bayan.